Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hotel manager. Agad na iniabot ni Daniel ang cellphone kay Jack at sinabi, "Heto, kunin mo na ang telepono mo." Pagkatapos ay kumilos siya na parang inosente at nagsabi, "Ah, manager, kayo pala." Magsasalita na sana si Jack. "Itong cellphone kasi." Ngunit pinutol siya ni Daniel at sinabing, "Tumahimik ka." "Oo ma'am, sa kanya po iyan. Araw-araw gumagamit ng cellphone sa oras ng trabaho. Kahit anong paliwanag ko, hindi siya nakikinig." Sabi ng hotel manager, "Kalilimutan na natin iyan ngayon, tapos na ang inyong 4 na buwang internship. Kaya napagdesisyonan ng may-ari ng hotel na isa sa inyo ang gagawing permanenteng empleyado dito. Handa na ba kayong dalawa para sa interview?" Natuwa sina Daniel at Jack at sabay na tumango. Ang may-ari ng hotel ay naglagay ng maraming pera sa ilalim ng isang plato ng pagkain at mabilis na nagtago. Lumapit si Daniel sa mesa. Nang makarating siya, kinuha niya ang bote ng ketchup na nandoon at itinago ito na may balak na nakawin. Pagkatapos ay inangat niya ang plato at nakita ang maraming pera sa ilalim. Agad niyang kinuha ang pera, itinago at masayang tumakbo palayo. Muling lumabas ang may-ari, naglagay ulit ng pera sa ilalim ng plato at nagtago. Dumating naman si Jack upang linisin ang mesa. Habang naglilinis, nakita niya ang maraming pera. Nabigla siya, ngunit kinuha niya ito at umalis. Lumabas muli ang may-ari at nag-isip. Dumating sina Jack at Daniel para sa interview at magalang na bumati sa pareho kayong mahusay na nagtrabaho nitong 4 na buwan at natapos ang internship ng maayos. Pero sa kasamaang palad, isa lamang ang aming mapipili, Daniel. Ano bang problema roon? Ako na lang ang piliin ninyo. Makikita ninyo kung paano uunlad ang hotel. Aaliwin ko ang mga customer sa aking charm at sayaw. Kumusta ang sayaw ko? Sarkastikong sagot ng boss. Oo, maganda naman ang sayaw mo. Pagkatapos ay lumingon kay Jack. Ikaw naman, may nais ka bang sabihin? Jack, Ma'am, maaari na lang ninyong tingnan ang progreso ng aming trabaho nitong mga buwan at doon ibatay ang pagpili. At ma'am, kahapon habang nagtatrabaho ako, nakakita ako ng malaking halaga ng pera sa mesa. Pakiusap, hanapin ninyo ang may-ari at ibalik ito sa kanya. Kinuha ng boss ang pera at nagsabi, "Sige, narito ang isang produkto. Magbigay kayo ng maikling presentasyon tungkol dito para makita ko kung sino ang mas mahusay magsalita." Susubukan sanang kunin ni Jack ang produkto, pero pinigilan siya ni Daniel at siya ang naunang kumuha. Tiningnan niya ito, binuksan, kinain at sinabing, "Ang sarap nito. Ano pa ba ang masasabi?" "Grabe ang sarap." Galit na sabi ng boss. "Tumahimik ka." "Jack, ikaw na ang magpresenta." Kinuha ni Jack ang produkto at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ang produktong ito ay gawa sa dekalidad na sangkap at kapakipakinabang para sa lahat. Bata, matanda, lalaki, babae, at maging matatanda. Gawa ito sa mga purong sangkap na napakabuti para sa kalusugan. Hindi lang nito palalakasin ang inyong immune system, kundi tutugunan din nito ang mga kakulangan ng katawan. Nagbigay si Jack ng napakahusay na presentasyon, boss. "Napakagaling. Mahusay ang presentasyon mo. Ngayon ay nakapagdesisyon na ako." Agad na itinuro ni Daniel ang sarili niya. "Ang pinipili ko ay si Jack." Tinulak ni Daniel si Jack at nagalit. "Ano nagawa ito? Paano mo binaliwala ang lahat ng katangian ko, boss?" Sabi ng boss, "Ang pinakamahalagang katangian ng isang tao ay ang katapatan at wala ka ni katiting nito. Ang taong walang katapatan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat. Kaya lumayas ka na rito." Mga kaibigan, sa tingin nyo, tama lang ba na si Jack ang pinili ng boss imbes na si Daniel? Kung oo, i-like ang video at i-share ang iyong saloobin sa comments.